Sige po, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Napakabuti po ng ating mahal na Diyos sapagkat muli naman po natin siyang mapaparangalan sa linggo po ito. Kaya sige po, tayo po ay magsipagtayo para tayo po ay manalangin. Dahil ang gawain na walang pananalangin ay hindi magtatagumpay. Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay. Pikit po natin ang ating mga mata. O makapangyarihang Diyos, narito po kami. Nagpapakababa sa iyong harap. Naiisa ang ibig at nais po namin na ngayong maranasan ka. Marami pong salamat. Dahil papayapain mo ang aming mga puso at isipan, Panginoon. Mararanasan ka namin na sa pamamagitan ng mga buhay pong ito ay mapaparangalan ka. At marami pong salamat dahil ikaw ang tapat na Diyos. Tatanggapin mo ang aming pagsamba, Panginoon. Na sa pamamagitan ng mga awitin pong iyan, Ama, ibubuhos mo ang kaluwalhatian. Bubuksan mo po ang aming mga puso at isipan. Ipapaunawa mo po ang layunin mo kung bakit kami naririto sa mundo po. At marami pong salamat, Panginoon, na ang iglesia mong ito hindi mo iniiwan. Ipalot mo po nga sa iglesia pong ito ang lahat ng pananalangin pag-ayuno ng iyong lingkod. At marami pong salamat, Ama, sa pangunguna ng lingkod mo, Pastora Richie Hidradan, at ang lahat ng anak mo sa Victorious Miracle Jesus Ministry ay nagbabalik po sa iyo ng mataas na papulit pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Praise the name of Jesus! Sige po, patuloy po natin palakpakan ang Diyos na buhay sa ating kalagitnaan. Sige po, palakpak sa Diyos na mga Diyos. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Nagagalak po ba ang buhay ng bawat isa? Amen. Sige po, tayo po yung mag-umpisa. Hallelujah! Patuloy pasamba, dahil sa'yo lamang, Diyos na makapangyarihan, mapakailanman. Ang pag-ibig mo'y
kung aking pamasdan ang kalawakan. Di ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa amin.
Ikaw ang Panginoon ng makapangyarihan, walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang imposible sa'yo. Hindi nga po, Panginoon, walang mahirap, walang imposible. Tinatanggapin mo ang aming pagsamba. Patuloy ka po namin sasabihin. Ikaw po ang patuloy na mapalaan sa aming kalagayan. Kami sa church, patuloy natin purihin ang Diyos.
Praise God. Sige po, minsan pa pong palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At muli po, isang mapagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa na narito po, maging sa lahat ng nanonood ng live video pong ito, at maging sa ating nanay sa pananampalataya, Pastora Richie Dradan, sa mapagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa. At muli po, sa kabutihan po ng ating mahal na Panginoon, muli po tayo narito para po siya ay sambahin at parangalan. Kaya minsan pa po darako po tayo sa pangalawang gawain po ng ating mahal na Panginoon na tayo po ay muling magbibigay sa ating mahal na Panginoon. Na bakit magamat paulit-ulit na po tayo nakakapakinig patungkol po sa pagbibigay, ay huwag po tayong magsawa na magbigay po sa gawain po ng Diyos. Kasi bakit po? Kapag nagsawa na po tayong magbigay, ay parang nagsawa na po tayo sa buhay na walang hanggan na tatanggapin po natin sa Panginoon. Kasi bakit po? Kanina po habang po tayo sumasamba sa ating mahal na Panginoon, na habang may umaawit po, muli niya naman pinaalala po yung lugarin ng impyerno. Sabi ng Panginoon na maaaring hindi kayo mapunta doon, pero paano yung ibang mga kaluluwa na hindi naglilingkod sa akin? Sabi niya po, maaaring hindi kayo makapunta doon, ngunit paano yung mga kaluluwang hindi naglilingkod sa akin? Na napakahalaga po ng ating mga pera po para maabot yung mga tao po na hindi pa po nakapaglilingkod po sa ating mahal na Panginoon. Sa pamamagitan po ng ating pagbibigay po sa ating mahal na Panginoon sa iglesia pong ito, hindi po ito nasasayang. Kahapon nga po, bago po kami pumunta po dito, ay kinahabagan muli naman po tayo ng Lord na tayo po ay makapag-evangelism sa jeep. Na yun po, habang nagpe-pray po tayo sa loob po ng sasakyan, na bagamat na sa isip lang po natin, in the spirit po tayo nagpe-pray, ay inabot po tayo ng Lord na pakatapos po natin mag-pray, ay hiningi po natin sa Diyos yung mga kaluluwa na naroon. Kaya habang po tayo nangangaral po ng salita ng Lord, yung iba po minsan naiiyak-iyak na po. Na bagamat din nyo po siguro nakita sa picture, pero pati kasi yung taga-picture talaga napupuspos na po atay. Kaya yun po, na pagkatapos po sinabi po natin na mas nakakahiya yung mga nagawa po nating kasalanan sa ating mahal na Panginoon. Sa paggawa ng tama, wala po tayong dapat ikahiya. Na sa paggawa ng mabuti, dapat natin ito yung maging masaya. Kung may maiyaman po tayo yung gumawa po tayo ng kasalanan. Kaya pag sabi natin, sige po, itaas po natin ang ating mga kanang kamay, magpakababa tayo sa Diyos. Hindi tayo kayang iligtas ng mga pagmamataas natin, pagmamarunong natin, pero kaya tayong iligtas ng pagpapakababa at pananampalataya natin sa Panginoon. Yun po, nung sinabi po natin niyon, ay talagang nagsitaasan po sila ng kamay. Kaya ibig sabihin po, bagamat hindi po sila agaran na papasok po sa iglesia po ito, pero sigurado po tayo na sa oras na tanggapin po nila ang Diyos, dahil alam naman po natin ang salita ng Diyos na siya po yung nagpapatubo at nagpapalago. Alam ko po na hanap po sila ng mga panambahan na maaari po nilang ipagpatuloy ang kanilang mga paglilingkod sa Diyos. Kaya bagamat tayo po yung nagpasimula sa kanila, kabilang po tayo kung sakali po na sa gantimpala na matatanggap po natin. Kasi bakit po? Kung hindi naman po kayo magbibigay, hindi naman po kami makapagbibiyahe po. Kasi bakit po? Hindi naman po libre na magbiyahe po. Kaya nagpapasalamat po kami na sa inyong katapatan po sa pagbibigay, patuloy po na nahahayag po yung salita ng Lord. Kahapon po na nakapaghayo pa rin po tayo pagkatapos po natin magayo. Bagamat hindi po nakapunta, sabi po natin, kaya kasi mga sabi nila, tanghali na kami nagigising. Sabi ko, sige po mga 10:30 punta kayo sa church. Kaya kung tanghali kayong magigising, di po natin alam na nawa pumunta po sila. Kaya yun mga datihan na daw po yun. Kaya ano po natin sa kanila yung patungkol po sa first love. Kaya nakahabagan po ng Lord, alam po natin na talagang tinouch po talaga sila ng ating mahal na Panginoon. Kaya ibig sabihin po yung pagbibigay nyo po ay hindi po nasasayang. Naaabot po yung mga dati po
na naglilingkod sa Lord ay alam po natin na ipapanumbalik po sila ng ating mahal na Panginoon. Kaya yung pagbibigay po natin, huwag po natin huwag po tayong magsawa kasi bakit po? Hindi po ito masasayang. Mas masasayang po yung mga tao po na hindi nagbibigay po sa ating mahal na Panginoon kasi bakit po? Yung pag-ubos nila ng pera nila, wala silang matatanggap na gantimpala sa Panginoon. Pero habang tayo nagbibigay sa Panginoon, alam naman po natin na may tatanggapin po tayo sa Diyos. Kaya habang nagbibigay po tayo, patuloy po tayong magpapalain ng ating mahal na Panginoon. Sige po, tayo po ay magbigay ng masaya sa gawain po ng ating mahal na Panginoon. Sa gawain ng Diyos, nais kong ika'y papalaging lubos. Inagahan mo ang mabuti, kasamay ng masama ang Sige po, iunat po natin ang ating mapagpalang kami. Kung makapangyarihang Diyos, marami pong salamat. Na ang iyong mga anak, Panginoon, ay hindi nagsasawang nagbibigay, Panginoon. At marami pong salamat dahil ang mga salita mo ay pinaniniwalaan namin na nananampalataya po kayo, Panginoon. Na ito'y ibabalik mo ng siksik, liglig at nag-uumapaw at marami kang aabutin po nitong kaluluwa. Patuloy mo po silang pagpalain, Panginoon, para mas patuloy po nilang masuportahan ang gawain mo po, Panginoon. Kaya marami pong salamat ang lahat ng balak at tangka ng Diablo sa kanilang mga buhay, pinagkukunan ng mga pera na yan, Panginoon, ay salamat po dahil ito'y wala ng kapangyarihan sa kanila. Patuloy mo po silang pagpalain, Ama. Patuloy mo silang proteksyonan, Panginoon, sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Kaya narito po kami, nagbabalik po sa iyo ng mataas na bapurit, pagluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, everybody say, Amen and Amen. Sige po, inaanyayahan ko po ang buhay ng bawat isa na muli po tayo tumayo sa presensya po ng ating mahal na Panginoon. Pikit po muli natin ang ating mga Panginoon, marami pong salamat. Lagi po kami magpapasalamat sa isda dahil sa kabutihan. Na itong mga oras naman pong ito, hayaan mong buksan ng malawak ang aming mga puso at isipan. Na ang bawat mensahe mo kapahayagan ng ay itanim mo sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso. Hayaan mong ito po ay aming maunawaan at aming malakaran. Tulungan mo po kami upang ito'y maisagawa po namin. At marami pong salamat, Panginoon, God the Holy Spirit. Dahil ang apat na sulok ng bahay mong ito, ng panambahay mong ito, ay narito ka. At salamat po, inaanyayahan ka po namin sa aming kalagitnaan upang kami, sa amin magsalita sa pamamagitan ng lingkod niyo, Pastora Catherine Estrella. Patuloy po natin sa mga ating Diyos naman. Ang Holy Spirit. Pumasa amin ka, the Holy Spirit. We need your anointing. We need your glory. So Jesus. Holy Spirit, your anointing coming with power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now.
You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power and you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power and you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power and you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power and you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Yes, Father God, tunay nga na pinaparangalan at dinadakilan namin ang iyong walang hanggan, walang katulad na pangalan na si Jesus. At sa pamagitan ng iyong Espiritu Santo na lagi namin kasama, hindi kami iniiwan, hindi pinapabayaan. Naariyan upang kami gabayan sa aming nilalakaran sa bawat araw na dumaraan. Salamat aming Panginoong Jesucristo sa iyong mga salita at mga pangako na kung saan nagiging tungtungan upang kami manatiling matibay at matatag habang kami naghihintay at nag-aabang sa iyong muling pagparito. At salamat aming dakilang Ama na nakaluklok sa iyong trono na kung saan tinakda mo ang araw na ito upang kami magsama-sama na mapapurihan at maparangalan ka. Ito ang ibig at nais mo na maratnan mo kami, O Diyos, na nagkakatipon. Maratnan mo kami na sama-samang naglilingkod, nagpupurit, sumasama sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Dahil walang ibang Diyos na darating at walang ibang Diyos na kung saan paparito para kami kunin. Salamat po na walang masasayang sa pagparito ng mga lingkod. Sa bawat dumalo sa mga baguhan, Lord, salamat sila ay narito tumugon sa panawagan. Bless them, O God, upon blessing. Abawnawaan nila ang mga salita mo. Sila may bata, sila may matanda, mga kabataan, kababaihan at kalalaki. Hayaan mo na ang salitang ito, O Diyos,
ang iyong lingkod ay mababa at maitaas ka. Purihin ang iyong banal na pangalan na si Jesus. Ito ang aming sama-sama na pananalangin, pagsamba at pasasalamat. In Jesus' mighty name, lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Glory to God. Sige po, makakaupo na po tayo sa presensya ng Diyos. Sayos po natin ang ating mga sarili. At minsan pa, sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Parang ang hina po ng palakpak natin. Palakpakan po natin kasi marami tayo ngayon. Glory to God. Salamat sa masisipag nating mga kapwa kamanggagawa sa ubasan ng Diyos na kung saan ay nagsasakripisyong pumarito para magligtas ng mga kaluluwa. At di naman po tayo nabibigo. Dahil andito po, dito meron tayong mga bago, mga kabataan, nanay. Welcome po sa church na ito. Kami po ay maligaya at masaya na kayo po ay tumugon sa panawagan po ng Lord upang maging kabahagi po. Nabibless po kami dahil ang aga nyo daw po dito. So, salamat po sa Lord dahil napaka lambot po ng puso mo para sa kanyang gawain at sa mga kabataan, mga batang ito. Amen. Glory to God. So sa pangunguna po ng ating nanay sa pananampalataya, Pastora Richilda Edradaan at pababa sa mga pastor at pastor at congregations, kami po ay bumabati ng isang mapagpalang at banal na araw ng pagtitipon na kung saan ito po tinakda ng Diyos para tayo ay pagpalain. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hindi na po tayo matagal. Alam ko po na tayo ay blessed na po sa araw na ito. At hindi papahintulutan ng Diyos na lalabas po tayo sa ating church na kung saan ay hindi na pagpala. Ito yung araw na kung saan kailangan maunawaan natin yung kahalagan ng buhay natin. Alam ko po yung iba ay aware na po sa salitang commitment. Ang iba ay napakinggan na ito dahil naipangaral na ituro na dito. Pero alam niyo po ba, iba-iba ang kapahayagan na nun sa bawat araw at linggong dumaraan. Ngunit bago po yan, sama-sama po tayong magbukas sa aklat po ng Mateo chapter 24, verse 4. Mateo 24, verse 4. Sa mga wala pong Biblia, makinig po tayo. At sa mga meron naman po, hayaan po natin basahin natin ito sa pamagitan ng ating mga paningin. Mateo chapter 24, verse 4. Ito po ay nagsasabi na tungkol sa mga kahirapan at pang-uusig na darating. Sabi po sa verse 4, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sinuman. Verse 5, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, ililigaw nila ang marami. 6, sabi po rito, at makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga bali-balita ng mga digmaan. Mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba. Mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba sapagkat kailangan mangyari ito, subalit hindi pa ito ang wakas. 7, sapagkat maglalaban-laban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Ngunit ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng matinding paghihirap. Pagkatapos ay ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Maraming tatalikod, magtataksil at mapupuot sa isa't isa. Maraming bulang propeta ang lilitaw at iniligaw nila ang marami. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Subalit ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating
darating ang wakas. Ulitin ko po itong last verse. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. So, kailangan po nating maunawaan kung ano nga ba itong sinasabi po ni Jesus patungkol po sa atin. Patungkol sa mga mananampalataya at patungkol sa mga nilikha niya kasama ang hindi po mananampalataya. Ito po yung mga sabing darating na kahirapan at pang-uusig sa buong mundo. Alam niyo po ba, dahil overpopulated na po ang mundo, wala pong ibang solusyon po dito ay ang rapture. Kasi bakit po? Iisa lang po yung earth natin. At hindi po pwedeng pumunta ang tao sa ibang planeta dahil wala pong ibang mundo na may hangin, may lupa, at walang ibang mundo na kung saan may araw, may tubig. Tanging ito lamang mundong ating kinakabilangan. At ang mundong ito ay hindi mananatili. Alam niyo po ba, base po sa scientifico, sa mga scientista, maging sila po ay aware dito sa mundo. Even though na they are not believing in the Word of God, pero dahil sila'y pinagkatiwalaan na magkaroon ng karunungan, sila po ay binigyan po ng Diyos ng pagkakataon na tuklasin ang mangyayari at kaganapan sa mundong ito na ating kinakagalawan. Tingnan niyo po, kung walang pinahintulutan ng Lord na magkaroon ng karunungan, malalaman ba natin na dito pala sa Earth ay meron pang mga katabi pa tayo planeta na Jupiter, tingnan niyo po, Venus, ang dami pa, Mercury, may iba't ibang uri ng pangalan. At meron pa bang, sabi nga rito na makakarating sa buwan kung hindi papahintulutan ng Lord? Alam niyo po ba, pinahintulutan ito ng ating Panginoong Jesus na makita ang buwan at merong makapamaroon para ibalita dito sa mga nasa lupa. Tingnan niyo po, kalawakan po yun. Bakit may nakarating? At bakit pinahintulutan ng Lord na may isang bagay na makapamaroon para ipaliwanag sa atin ang kalagayan ng kalawakan? Bakit nalalaman nila na merong mga stars na tinatawag? Diba? Alam niyo po ba, dahil gustong ipaliwanag sa atin ng Lord na lahat ng mga bagay na yan ay likha niya, na kailangan nating paniwalaan at kailangan din nating maunawaan na ito rin ay lilipas. Katulad ng sinabi po rito sa salita po ng Diyos na, alam niyo po ba, na bago po dumating ang ating Diyos na buhay, sabi po rito, magkakaroon ng mga lindol, magkakaroon ng labanan sa kaharian, laban sa kaharian, magkakaroon ng famine o taggutom, at magkakaroon din po ng, sabi nga po rito, pag-aaway-away, magkakaroon po dito ng mga sigalot. Actually, matagal na po itong nangyayari. Naalala niyo po ba yung Brazil po ba yun, nung minak po nila yung Diyos? Na gumawa po sila ng isang napakalaking imahe at gumawa po sila ng, sabi nga po rito, mga isang larawan na kung saan kanilang sinasamba. At meron din po doon na anyong Jesus Christ at tinuya-tuya po nila. Alam niyo po ba, after po noong ginawa po nilang paglapastangan sa Diyos, ano nangyari sa Brazil? Binaha po sila. Marami ang namatay. At anong bansa pa po yun yung tinamaan ng napakalakas na lindol? Alam niyo po ba kung bakit sila nilindol? Dahil po sa mga nag-i-evangelize na patuloy din po nilang hindi pinapakinggan. At ngayon yung bayang Israel, Jerusalem, bayan na mismo ng Diyos, ngayon po'y nakakaranas po sila ng digmaan. Ang Hamas, tingnan niyo po, di ba? Yung Hamas ay kumuha pa po siya ng mga kakampi. Yung mga kakampi niya sa Middle East din po, alam niyo po ba? Yung Iraq, yung Iran. Lahat po yun ay
nagbigay po sila ng isang mga mensahe na pagkaisahan po nila ang Jerusalem. Dahil kung titingnan po natin, yung bayan po ng Diyos, ang Jerusalem, ay hindi po tinatanggap si Jesus. Kung mababasa po natin sa Book of Matthew, sabi, kahabag-habag kayo aking bayan dahil hindi niyo ako tinanggap. Alam niyo po ba yun? Kaya alam niyo po ba, bago pa mangyari yung nangyayari sa Jerusalem, sa Israel, nakasulat na sa Bible. Nandito na po sa Biblia. Bago pag maganap, mangyari ang lindol, ang taggutom, nakasulat na po siya sa Bible. Na kailangan nating bulay-bulayin, kailangan nating maunawaan, at kailangan nating maalala dahil ito ang mangyayari at magkakaroon ito ng kaganapan. At yamang ito'y magkakaroon ng kaganapan, gusto po na Lord, handa po ba tayo? Kasi minsan ang pinaghahandaan po natin yung magandang kinabukasan natin. Ang pinaghahandaan po natin yung kikitain natin. Ang pinaghahandaan po natin is yung magiging future po ng mga, sabi nga po rito, ng kapamilya natin, ng anak natin, ng asawa natin, o ano pa man yan. At ang mga kabataan ay pinaghahandaan yung gusto lamang po nilang paghandaan. Which is hindi naman po talaga masama yan. Wala pong pagkakamali dyan. Nagkakaroon lamang po ito ng isang, sabi nga po rito, baluktot na kapamaraanan kung tayo po ay nahihiwalay na po sa Diyos. At hindi po natin nagagampanan ng pagiging mananampalataya po natin. Sabi po rito, sapagkat maraming darating sa pangalan ni Jesus at magsasabi na siya ang Diyos at ililigaw ang marami. At meron din po rito na sabi makakarinig tayo ng digmaan, which is nangyayari na po ngayon sa kasalukuyan, nagaganap na po siya. Minsan yung iba ay hindi ganun talaga. Yung Jerusalem naman talaga, yung Hamas at yung iba pang mga karatig bansa ay nag-aaway-away. No! Kailangan natin maunawaan na ipinapakita sa atin ng Lord na may kaganapan yung nasa Biblia. At ayaw ng Diyos na tayo maging bulag-bulagang katulad ng Jerusalem, katulad ng mga Israel, katulad ng mga Hudyo. Sila'y nagbulag-bulagan. Alam niyo po ba yung pagpomba sa kanila, hindi po sila handa. Banayan, payapa, tahimik po ang bansang Jerusalem, samantalang ang Hamas ay nagkakaroon na pala ng plano para sila'y digmain. Tingnan niyo po. Dahil kung handa ang Jerusalem, at handa po yung bayan po ng Diyos, wala po maraming mamamatay. Meron po silang isang ano din po na nag-aharang po sa mga missiles po na pinapababa po ng Hamas o ng ibang bansa para po ay sila digmain. Pero bakit po may nakalusot? Dahil hindi po sila handa at hindi po sila naging totoo sa salita po ng Diyos. Kasi bayan to ng Diyos eh. Alam niyo po ba, ang isang magulang, kahit gaano pa yung kapasaway, kakulit, kaingay, o sabi nga na katigas ng ulo ng isang anak, wala pa rin makakapantay sa pagmamahal ng isang magulang. Paulit-ulit yan magkasala, magpasaway, paulit-ulit din magpapatawad at magmamahal ang isang magulang. Ganun ang isang magulang. Hindi nila titingnan ang kakulangan o yung pangit na kalagayan o ugali ng isang anak. Ang titingnan nila yung pagmamahal na kaya nilang ibigay sa anak, anuman ang maging sitwasyon, panahon, kalagayan o ugali ng isang, sabi nga po rito, ng isang anak nila. Alam niyo po ba, gayon din po ang Diyos. Kung ipapakita lamang po ng mga taga-Jerusalem at ng Israel na sila po ay totoo pong nagmamahal po sa Diyos. Ang Diyos po ay mahabagin. Ang Diyos po ay totoo. Ang Diyos po ay mapagpatawad. At handa ang Diyos na ibigay po yung pagtulong. Handa po ng Diyos ibigay po yung pagkalinga muli. Pero nakadepende po ito sa kanyang bayan. At sabi po rito, sa 6, mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba, sapagkat kailangan mangyari ito, subalit hindi pa ito ang wakas. At sabi sa 7, sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng taggutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Tingnan niyo po.
Nung mga nakalipas na panahon at araw, grabe po yung nangyari pong tagutom po dito sa buong mundo. At actually, kung titingnan po natin at kung pag-aaralan yung kalagayan po ng buong mundo, nagbabawas na po lahat ng mga produkto sa buong mundo. Hindi na po ganoon kasagana. Yung mga pag-aani, yung mga pagbubunga ng mga prutas, kung pag-aaralan lamang po natin yung kalagayan ng buong mundo, kaya nga po, alam niyo po ba, may nag-e-export, nag-e-import, kasi bakit? Kulang. Kasi kung sapat, wala ng exportation and importation na mangyayari. Kaya po yun na merong mga kalakalan na nagaganap dahil hindi po sapat yung produkto sa bansang Pilipinas, sa ibang bansa, kaya meron po ganitong nagaganap at nangyayari. At ayaw din po ng Lord na dumating po yung panahon na taggutom ng buong mundo, tayo rin po ay nagugutom. Naaalala niyo po ba sa buhay po ni Joseph? Na siya po ay inilagay po ng Lord sa lugar po ng Ehipto. Binabalaan siya ng Lord ni Yahweh na magkakaroon ng 7 taon na tagutom at 7 taon na kasaganaan. At sa 7 taon ng kasaganaan na yun, ang ginawa po ni Joseph, naging matalino po siya. Nag-imbak siya, nagtiwala sa Diyos, hindi siya nagsayang, hindi niya sinayang yung meron siya, hindi niya sinayang yung lakas niya, yung talino niya, hindi niya sinayang yung mga kayamanan niya. Ano po yung ginawa niya? Inilagay niya ito sa malaking imbakan sa pangunguna po ng Diyos. Sa imbakan po ng Diyos, hindi sa imbakan po ng tao. Kasi kung sa imbakan ng tao niya nilagay yun, mauubos yun. Kasi buong kapaligiran ng Ehipto at karatig bansa at bayan niya ay sa kanila kumukuha ng pagkain. Paano mapoprovide? Halimbawa, ang bansang Pilipinas, meron tayo 195 na bansa. Paano mapoprovide halimbawa ng bansang Pilipinas ang natitirang 194 na bansa kung tayo ay hindi sapat? Tingnan niyo po. Ganun ang nangyari sa Egypt. Nung si Joseph po yung pinagkatiwalaan na maging prime minister, at dahil siya po'y napagkatiwalaan, nagtiwala siya ng higit sa Diyos. Hindi sana maliligtas ang kanyang ama na si Jacob at ang kanyang mga kapatid mula sa panganay hanggang sa bunso kung siya po ay hindi nagtiwala kay Yahweh. Hindi niya ipinagkatiwala yung wealth, yung treasure na meron siya. Hindi maliligtas yung mga karatig bansa at bayan, higit sa lahat yung pamilya at mga kapatid niya. Alam niyo po ba, gayon din po yung gusto po ng Lord. Maging committed po tayo sa Kanya. Dahil andito na yung digmaan, andito na yung taggutom, andito na yung lindol, yung bagyo, yung mga unos, yung mga salot. Tingnan niyo po, andito na yung lahat ng mga nagaganap nangyayari na kapahamakan na darating dito sa buong bansa. Ngunit maraming mananampalataya, marami pa rin mga lingkod ng Diyos, marami pa rin mga Kristiyano ang nagiging tulog sa pananampalataya. Marami pa rin mga Kristiyano ang ayaw pumangon sa kanilang pagkakaratay. Marami pa rin Kristiyano na nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingian na nakikita na ang digmaan, laganap na ang tagutom, laganap na ang away, ang lindol, ang bagyo, laganap na ang mga sakuna, ngunit mga bulag pa rin sa katotohanan. Kasi ayaw nilang tanggapin na kung saan ito yung maghaganap o mangyayari. Kaya tayo, napakapalad po natin dahil naririto po tayo. Itong mga babala po ito ng Diyos ay gusto niya po, huwag po nating maranasan. Dahil niligtas nga tayo ng Diyos para mapagpala. Niligtas nga po tayo ng Lord para maging masaya. Niligtas nga po tayo ng Lord para magbago. Kasi bakit galing nga tayo sa kalungkutan, galing tayo sa kawalan, sakit at karamdaman, kahirapan. Kaya nga tayo nakarating kay Jesus Christ para hindi na natin muling maranasan yun. Ito po yung kapakinabangan ng pagiging Kristiyano. At hayamang nandito na po tayo, gusto ng Lord mag-commit po tayo sa Kanya, magtalaga po tayo sa Kanya. Katulad na lamang po ng isang tawag po rito na isang trabaho na lamang. Pag hindi ka committed sa trabaho mo, sa tingin niyo po ba mapopromote kayo? Sa tingin niyo po ba tatagal kayo sa trabaho na yan?
Pag hindi ka committed, late kang papasok sa trabaho, lagi kang absent, lagi kang gustong kakapasok mo lang, umuwi na agad. Kasi ganun po ako nung nagtatrabaho po ako sa ABS. Alam niyo po ba? Nung nasa Mother Ignacia pa po ako sa QC, hindi ako dedicated sa trabaho kahit napakaganda po. Sales account executive po tayo dun. Pero alam niyo po ba, ang ginagawa ko, late akong pumapasok at gusto ko, maaga rin akong aalis. Kasi naboboard po ako na lagi ka na lang nakatitig sa PC, pagkatapos magko-call out ka, tapos yung tatawagan mo dahil sa sobrang slang ng kanilang mga English, mga pananalita nila, hindi mo maintindihan, binababaan ko. Tingnan niyo po, hindi ako dedicated. Pag nangamusta na ako na meron na akong sasabihin sa kanila at hindi ko sila maintindihan, inahayaan ko sila, binababaan ko sila, hindi ako committed. Kaya hindi pa ako nagtagal doon, nag 6 months lang po ako. Alam niyo po ba, gusto pa rin akong kunin, pinababalik pa po rin ako. Pero ayoko na kasi parang hindi ako masaya. Hindi ako masaya sa ginagawa ko, na kahit naka-aircon ka, ang ganda ng trabaho mo, yung boss mo, lagi kang nililibre, binibigyan ka pa ng sales. Tingnan niyo po, meron kasi ang ano po, hawak po namin nun ay Sky Cable, yung internet, yung signal, mga bundle-bundle na yan. Sa malalaking kumpanya po namin, binibigay yan. At katawag po namin lahat, IT to IT. Alam niyo po ba, hindi ako na masyado nun na dedicated sa trabaho ko, kaya ang ginagawa ng boss ko, siya yung nagbibigay sa akin, oh ito, tawagan mo, oh ito, para may sales ka. Bless naman po tayo nun, pero alam niyo po ba na kahit ganun pa rin, pag hindi mo mahal yung trabaho mo, aalis at aalis ka. Umalis po ako. Tapos naganap na naman ako, nag-apply na naman ako. Pumunta ako ng ABS, alam niyo po ba yung binagsakan ko? Mini-stock naman. Parang bumaba. Bumaba ako. So, ano nangyari po niyan? At dahil hindi naman ako marunong magtinda, hindi ko naman alam yun, pinagalitan ako ng isang customer. Dahil may sigarilyo po sa mini-stock. Tapos, wala naman akong alam, hindi ko naman alam yung mga label ng mga sigarilyo na yun dahil hindi naman tayo naninigarilyo. Ay, naghalit po sa akin, iyak ako. Meron naman po doon na sa pagkain naman, na kailangan lulutuin mo pa kasi yung mga stock po dyan, inire-reheat po yan. Sabi ko, nakakapagod naman to. Ayoko na. Alis na naman ako. Tingnan niyo po, ang dami ko pong trabahong napasukan. Apply na naman po ako. Meron na naman po tayong napasukan po noon, restaurant naman. Yun, restaurant naman napasukan ko. Turkish restaurant po yan. So, alam niyo po ba ang ginagawa po natin? Noong una, dedicated tayo. Andun po. Kasi, kumbaga na, sabi ko, kailangan ko muna magseryoso. Kailangan ko na magseryoso kasi ang dami ng gastos ng papa. Kasi alam niyo po ba, ako yung nagtatrabaho na yung papa ko po yung nagbabayad ng aking rental. Siya po nagbabayad ng rent ko. Papadalan ako ng 10K ng papa. Tapos, bago ko padala, nag-aano muna siya sa akin. Nagagalit. Ang dami niyang sermon sa akin bago niya ako padalahan. Si mama. Kasi maganda po yung trabaho ng papa ko po. Tapos alam niyo po ba, hingi ako ng pera, pangkain ko. Parang nagliwalay down ako sa Manila. Alam niyo po ba, ilang taon lang po ako ng 18 or 19 years old po. Nandito na po ako sa Manila. Ganun po ako ka-independent nun. Na kahit saan ako pumunta pa roon, parito po ako. Pero pagdating sa pera, doon ako sa magulang ko. At nung nagkatrabaho na po ako, alam niyo po ba noon, na nandun po tayo sa restaurant naman, sabi ko, gusto ko, sariling pera ko naman yung gagastusin ko. So, nag-ano po tayo noon, nagseryoso na po ako. Kaya, napopromote po ako noon. Dati, dishwasher lang ako. Pangalawa, nangyari po sa akin, naging waitress na ako na yung nagtitake ng order. Pagkatapos, alam niyo po ba ano pa nangyari sa akin? Pangatlo, naging cashier na po ako. Pang-apat, ako na po yung nagbabangko. Pang-lima, ako naman po yung nagtitraining. Tingnan niyo po, kasi dedicated na ako. Maabot na ako ng 1 year. Ganun po, pag dedicated ka sa isang bagay, may promotion. Pero pag hindi ka dedicated, distraction. Ang gulo ng isip
ang gulo ng sitwasyon mo. Kasi alam niyo po ba, nung nasa US ako at nang umalis ako, palipat-lipat ako ng trabaho, nagugutom na po ako. Kasi maluho po tayo nun eh. Hindi ako mahilig bumili kasi ng pagkain. Gusto ko laging binibili mga gamit. So pagdating sa pagkain, tinitipid ko yung sarili ko. Sabi ko, ayoko ng ganito. Kaya nagseryoso ko yung sa last. Ito yung pinakalas ko pong trabaho. Yung pagiging, ano po ako noon, game line leader na po tayo. Tayo po yung nagtitrain. Alam niyo po ba yung tinitrain natin doon? Yung supervisor, nag-a-apply ng supervisor, nag-a-apply ng maging manager. Sabi ko, isang taon pa lang ako, ganito na agad. Ganito pala mag-dedicated ka. Kasi alam niyo po ba nung una yung ginagawa ko, yung pinakamaliliit talagang dumi sa aircon, nililinis ko kahit hindi ko yan trabaho, nagmamapa ko, yung mga kawali, kaldero na napakaitim, kinikis-kis ko yan hanggang sa pumuti. Nagpapakitang gilas po tayo. At pag may papasok na customer, andun po na masaya tayo, binabati natin sila pagpasok at paglabas at nakita po yun nung boss ko po. At tinadagdagan niya po yung sahod natin, yung OT po natin, na kahit na, alam niyo po ba yung OT ko, natatagal lang naman talaga ako doon sa paglilista ng mga expenses. Natatagalan lang naman talaga ako doon sa mga ginagawa ko pong paperworks. Hindi naman talaga accountable po yun, pero alam niyo po ba, dinadagdagan pa rin yung sahod ko, wala po silang magawa noon. Dahil nag-OT po tayo. Ganun yung nakita ko po na once na-dedicated po talaga tayo sa paglilingkod po sa isang bagay, makikita po natin yung output at ang outcome po nito. Naging dahilan lamang po noon ay nagkasakit po ako. Nakauwi ako ng Bicol at pag uwi ko ng Bicol, babalik na dapat ako ng trabaho dahil tinatawag pa ako, pero tinawag na ako ng Diyos. Tinawag na ako ng Diyos. At hanggang ngayon, hindi na ako nakabalik. Kahit tinatawagan pa po nila ako, hindi na ako nakabalik. Alam niyo po ba, ganun po yung pag committed po tayo sa trabaho po natin. Makakakuha po tayo ng promotion. Halimbawa sa pag-aaral din. Pag committed ka sa pag-aaral mo, gagraduate ka ng may honor. Gagraduate ka ng, sabi nga rito na, may level. At pag hindi mo sineryoso ang pag-aaral mo, ano yung grades natin? Mga palakol. Ano yung laman ng cards natin? Absent, absent, absent. Tingnan niyo po. At ang sasabihin ng mga magulang, ng mga makakakita na, wala na atong pag-asa to. Diba? Kasi bakit? Yung background ng score, yung grades, mababa. So parang mababa atang maaabot ng batang ito. Pero pag mataas, tingnan niyo po anong sinasabi, mataas ang maaabot ng batang ito. Parang doon po tayo naka-base eh. Pag mataas, mataas yung maaabot. Pag mababa, mababa din yung maaabot. Nakadepende po talaga po ito. So alam niyo po ba, ang pagiging committed po sa isang bagay, pag normal na tao ka lang, hindi po yan consistent. Pabago-bago yan. Katulad ng normal po tayong tao, hindi po consistent po yung pagiging committed ko sa trabaho ko. Kasi alam niyo po ba, na once na binago na po tayo ng Lord, yung pagiging committed po natin sa Kanya, ay huwag po nating ihalin tulad sa commitment po natin sa trabaho. Huwag natin ihalin tulad sa commitment po natin sa pag-aaral. Huwag natin itulad sa commitment natin sa negosyo, sa asawa, sa anak. Huwag po natin ihalin tulad yung commitment po natin sa mundo. Kailangan yung commitment po natin sa Diyos ay unique, kakaiba. At sabi po rito, yung commitment po natin gagawin ay hindi lamang isang beses, kundi ito ay araw-araw, palagi. Kailangan lagi tayong nagdidesisyon na committed tayo sa Lord. Hallelujah. So kailangan responsable po tayo sa commitment po natin sa Lord. Higit sa lahat, tayo po na nakaririnig at tayo po naging Kristiyano na binago na ni Kristo at tayo po na isa ng mananampalataya. Kailangan maging responsable po tayo sa ating commitment sa Diyos. Kasi bakit po? Pag hindi po tayo committed po sa Diyos, hindi rin po mananatili sa atin
yung salvations po natin. Bakit? Sinabi sa Exodus 33:32 na maaaring mawala at mabura ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay. Kaya mga minamahal kong mga iniibig ko, ang gusto po ng Lord na kailangan po nating maunawaan ang nangyayari at nagaganap sa buong mundo, nangyayari at nagaganap sa daigdig na ito, ang nangyayari at nagaganap na tagutom, lindol, bagyo, digmaan, ay huwag po nating maranasan. Huwag po nating, sabi nga po rito, maramdaman o huwag tayong maging kabilang dito. Kaya gusto ng Lord maging committed tayo sa Kanya para hindi natin maranasan ang mga bagay na yan. Dahil pag hindi tayo committed sa Lord, maaaring mangyayari, maaari po nating maranasan yung nararanasan ng iba. Kung sila'y nagugutom, baka magutom din tayo. Na kung sila'y dinidigma, baka digmain din po tayo. Na kung sila'y nahihirapan, baka mahirapan din po tayo. Na kung sila'y nalulungkot, baka tayo laging malulungkot. Na kung sila ay mawawala sa mundong ito dahil sa sakit at karamdaman, baka ganun din yung mangyari po sa atin. At ayaw po ng Lord na yun ang maging dahilan ng pagkawala natin sa mundong ito dahil hindi po tayo totoo at hindi tayo totoong nagdesisyon na magtalaga ng buhay, ng panahon, ng oras, ng atensyon sa Kanya. Hallelujah. Kaya ito'y isang desisyon na araw-araw natin kailangang gawin. Hindi pwede na yung commitment natin ay hindi consistent. Kailangan malungkot o masaya ka, committed ka sa Lord. Ayaw ng pakiramdam mo o gusto ng pakiramdam mo, committed ka sa Lord. Na kahit tayo ay kumakaharap ng mga kahirapan, ng kapagsubukan, na tayo ay nakakaranas ng anxiety, ng depression, o self-pity, o ano pa man yan, kailangan po yung commitment po natin sa Lord, yung pagtatalaga po natin ng buhay natin sa Lord, ay huwag pong mababago. Kailangan hindi ang sitwasyon ang makakapag-alis ng ating buhay sa Diyos. Dahil marami pong Kristiyano, katulad ng sinasabi dito sa Book of Matthew, na maraming manlalamig ng kanilang pag-ibig. Bakit? Dahil hindi nakatalaga ng buong buo at 100% ang kanilang buhay sa Diyos. Pero kung yung ating buhay ay 100% nakatalaga sa Diyos, ano man ang mangyari, ano man ang kalagayan, ano man ang kaganapan, mananatili tayo. Meron din naman mga tao, mga mananampalataya, mga Kristiyano, na kung saan blessed na, pero nakakalimutan pa rin ang Diyos. Dalawang bagay ng isang Kristiyano, katangian ng isang Kristiyano na nagaganap pag nagkukulang po siya sa Diyos. Pag malungkot siya, kinakalimutan niya ang Diyos. Pag masaya naman siya, nakakalimutan niya pa rin ang Diyos. Wala pong problema sa Diyos. Ang may problema po rito is yung tao at yung katawan mismo ng tao. At ayaw po ng Lord na mangyayari ang isang bagay na pagsisisihan natin kung ito na ay huli. Kaya gusto niya consistent commitment. Ibig sabihin, araw-araw, kahit na malungkot ka, kahit na pagod ka, kahit wala ka ng pera, na kahit may sakit at karamdaman ka, na kahit nakaupo ka na lang, na kahit nakikinig ka, wala kang trabaho, o wala ka man sa mga bagay na yan, kailangan consistent pa rin yung paglilingkod mo sa Diyos. Consistent pa rin yung pagmamahal natin sa Diyos. Consistent pa rin yung pananalangin, yung pananampalataya. Consistent pa rin yung pagdalo sa gawain ng Diyos. Consistent po pa rin yung pagbibigay natin. Huwag magbabago ito. Kasi bakit po? Ito po yung gusto ng Lord na maranasan natin. Yung consistent din niya na blessing ay lagi nating mararanasan. Kaya niya tayo tinuturuan na maging consistent dahil yung love ng Lord ay consistent. Yung forgiveness ng Diyos ay consistent. Yung sabi nga po rito na faithfulness po ng Diyos ay consistent. Kahit nga po tayo hindi consistent sa paglilingkod po natin, ang Diyos ay nananatili po siyang consistent po sa atin.
Ganun po yung ginagawa ng mga committed sa Diyos. Unang-una, consistent commitment. Pag committed ka sa Diyos, kailangan ito ay consistent. Malungkot ka, masaya ka, may pera o wala ka, may sakit, may karamdaman ka, may kaibigan ka o wala, ikaw lang mag-isa o marami kang kasama, maglilingkod ka sa Lord, tuloy-tuloy ka pa rin hanggang sa mawala ka sa mundong ito o madatnan ka ng Diyos sa kanyang pagbabalik. Kailangan naglilingkod ka, nananampalataya ka, sumusunod ka, nagmamahal ka sa kanya dahil hindi ka nilikha para sa paghihirap, hindi ka nalikha sa impyerno, nalikha ka para sa langit. Kaya sinabi niya, paparoon ako sa langit para gawan kayo ng tahanan. Sino ang tutuloy sa tahanan kung dito wala ka sa panumbahan? Tingnan niyo po. Gusto ng Diyos na makapasok tayo doon sa tahanan na ginagawa niya. Pero paano tayo makakapasok kung dito pa lamang susuko na tayo? Titigil na tayo. Hindi na tayo susunod. Hindi tayo magpapatuloy. Iba ang ipapasok ng Diyos doon. Tingnan niyo po. Iba ang dadalhin ng Diyos doon. Iba ang patitirahin ng Diyos doon. Ibig pala na may sarili na tayong tahanan sa langit na wala pa kasi bakit? Yung paglilingkod natin nagkaroon ng jubo. Diba? Yung paglilingkod natin nagkaroon ng retirement. No. Kailangan tuloy-tuloy ito, walang retirement. Walang end of contract. Alam niyo po ba? Bakit natapos yung biyaya sa Israelita? Dahil tinapos din nila yung paglilingkod nila sa Lord. Kaya tayong mga Gentile, tayong mga hintil, hindi talaga tayo bayan ng Diyos. Pero dahil tayo ay nagpakita ng pananampalataya sa Lord, binigyan niya rin po tayo ng kaligtasan. At huwag nating hahayaan na itong pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos, ibinigay sa atin ng ating tagapaglikha ay maaksaya at masayang. Alam niyo po ba, yung Israelites, habang po sila ay nasa wilderness, ang ginagawa po nila, sabi po nila sa Diyos na, nagugutom na po kami. Pinala niyo po ba kami dito sa wilderness para magutom? Ano pong ginawa po ng Lord? Kahit nagre-reklamo po yung mga Israelita, nagpadala po siya ng mana at ng pugo. Nagpakain po siya ng libo-libo, milyon-milyong mga Israelites, hindi lamang po sila magutom. Magpatuloy lamang po sila kahit nagre-reklamo. Dumating naman yung panahon, napapagod na sila, nauuhaw na sila. Nagre-reklamo na naman yung mga Israelites. Kahit nagre-reklamo yung mga Israelites, anong ginawa ng Lord? Sabi niya kay Moises, Moises, ang iyong tungkod ay iano mo sa malaking bato. Nagkaroon po ng isang bukal ng tubig. Tingnan niyo po, nakainom na naman yung Israelites. Alam niyo po ba, pag hindi po consistent yung tiwala po natin sa Lord, lahat tayo wag mumurmuring. Lahat po tayo sabi nga po rito, nagtatantrum sa Lord. Lahat po na lang po yung mga rant na lang yung lalabas sa bibig po natin. Kasi bakit? Pag hindi consistent yung faith mo at paghawak mo sa Word of God, ang lalabas sa bibig mo reklamo, ang lalabas sa bibig mo pangit, ang lalabas sa bibig mo pagmumura, ang lalabas sa bibig mo yung mga, sabi nga po rito, mga negatibong bagay. Ang lalabas sa bibig mo yung mga hindi maganda kasi bakit? Nataniman ng hindi maganda, anong lalabas hindi maganda? Pero pag lagi kang nasa church o nasa bahay ka, nakikinig ka ng Word of God sa mga online na yan, sa YouTube na yan, sa Facebook na yan, ginagamit mo yan bilang kasangkapan para makarinig ka ng salita ng Diyos, ang lalabas sa bibig mo pagpapala. At magiging consistent yung pagpapala sa iyo ng Diyos at magiging pagpapala ka rin sa ibang tao. Alam niyo po ba, ayaw po ng Lord na i-abuse po natin yung kabutihan niya. Dahil ang isang magulang, pag abuso ng isang anak, pinapalo na yan. Dahil bakit? Mali na eh. Kaya ang gagawin niya, may konting tapik yan. Dahil ayaw nilang umabuso ang kanilang anak. Dahil pag ito'y umabuso, magiging buhay na nila yan at lalaki silang abusado. At yun yung ayaw ng Lord mangyari sa atin, ang maging abusado tayo. Kaya niya tayo tinuturuan na magkaroon ng totoong pagtalaga ng buhay, ng panahon, ng oras, maging committed po tayo sa Kanya, maging consistent ito dahil ayaw niya maging abusado tayo. Dahil siya mismo yung magbibigay sa atin ng biyaya.
Siya mismo sa atin ang magpapala, magpapagaling, magpapalakas. Ano ba yung kailangan mo? Ano ba yung pangangailangan mo? Kailangan mo ba ng lakas? Kailangan mo ba ng kagalingan? Kailangan mo ba ng pagmamahal? Kailangan mo ba ng atensyon? Kailangan mo ba ng trabaho? Kailangan mo ba ng pang-tuition? Kailangan mo ba ng magandang kinabukasan? Nandun sa Diyos yan. Ang kailangan mo lang, delight yourself to the Lord and He will give the desire of your heart. Yun ang plano po sa atin ng Diyos. Kaya marami pong hindi nagtatagumpay sa plano ng kanilang mga buhay, sa kanilang mga pangarap, dahil mali yung plano nila. Hindi ang Diyos ang maging plano nila. Pero ang matatalinong Kristiyano, ang unang plano nila ay mapasaya ang Diyos. Pag napasaya ang Diyos na ang bahala sa kinabukasan mo. Ang Diyos na ang bahala sa pinansyal mo. Ang Diyos na ang bahala sa kalusugan mo, sa anak mo, sa asawa mo. Ang Diyos na bahala sa mapapangasawa mo. Ang Diyos na ang bahala sa magiging anak mo, magiging kinabukasan ng anak mo. Siya na ang bahala doon. Kasi bakit consistent kang naglilingkod? Consistent kang nananampalataya. Dumadalo sa gawain niya. Nagbibigay ng panahon, ng oras. Sabigayan, consistent ka. Anong gagawin sa'yo na Lord? Kung ano yung tinanim mo sa Kanya, higit pa dun ang pag-aani na ibibigay niya para sa'yo. At maliligayahan ka. Sasaya ka, lulundog ka sa tuwa, sa ligaya, sa galak. Kasi bakit? Yun yung pinakita mo sa Kanya at masaya ang Diyos na ibalik ito ng higit pa sa ginawa mo sa Kanya. Kaya huwag tayong matulog. Huwag natin patahimikin yung pagtatalaga natin ang buhay natin sa Lord. Mga Kristiyano, mga mananampalataya, wake up! Kasi bakit? Nangyayari na yung kaganapan sa Biblia. Marami ng digmaan, salot hindi pa ba tayo magiging committed sa Lord? At yung desisyon na yan ang kailangan ng Diyos, hindi sa susunod, hindi sa mga susunod pang araw, panahon o taon, ngayon na. Kasi bakit ngayon ang kailangan mong kaligtasan dahil hindi natin hawak ang ating buhay. Kaya gusto na Lord consistent yung pagpalo natin sa Kanya at pagtalaga ng buhay natin sa Kanya. Kasi bakit po? Unang-una, dahil hindi natin hawak yung buhay natin. James, sabi po noon, ang buhay ng tao, ang buhay ng tao ay nariyan at pagdakay nawawala. Nakakita na po ba tayo ng usok? O pag naninigarilyo? Tingnan niyo po, ang isang naninigarilyo, mag-ano po yan? Hit. Ihit-hit. Ang ihit-hit. Tingnan niyo po, tapos magbubuga ng usok at pagkatapos nawawala. Ganun yung buhay natin. Kaya gusto na Lord, yung pagtatalaga ng buhay natin ay ituloy natin. Kasi bakit hindi mo hawak yung buhay mo? Sino magliligtas dyan? Yung pera mo, yung negosyo mo, yung anak mo, yung asawa mo, yung kapitbahay mo. Hindi yan makakapagligtas sa'yo. Ang makakapagligtas sa'yo, yung connection mo sa Diyos na kailangan tuloy-tuloy. Kasi kahit magpakapagod pa tayo araw at gabi, magmahalan tayo araw at gabi, magkalingaan tayo araw at gabi, ay hindi pa rin tayo maliligtas nito. Na kung yung ginagawa naman natin yung para sa ibang bagay, hindi kasama ang Diyos, kawawa po tayo. Kaya ito po yung kailangan nating maunawaan, ang chapter. Maging matalino po tayo. Ang isang Kristiyano na nagtatalaga ng buhay sa Diyos ay kailangan araw-araw at desisyon po natin ito. Kailangan nating magdesisyon. Pangalawa, alam niyo po ba anong commitment ang kailangan ng Diyos? Matibay na commitment. Kasi bakit po? Kailangan po natin palakasin yung commitment po natin sa Lord. Kasi minsan, yung mga maraming mananampalataya, pag inusig na, nanghihina na. Ayaw nang magpatuloy. Ayaw nang umakbang. Ayaw nang, sabi nga rito, ayaw nang magbigay ng panahon, ng oras. Ayaw nang magbasa. Ayaw nang dumalo sa gawain niya. Alam niyo po ba, kailangan natin ng salita ng Diyos, ng Word of God. Kasi bakit po, doon tayo lalakas. Amen. At pag may salita tayong hawak-hawak ng Diyos, salita ng Diyos na tayo sabi nga, hawak-hawak natin o pinangahawakan natin yung mga salita ng Diyos, tayo mismo ang nagpapalakas sa sarili natin sa pamamagitan po ng mga salitang ito.
Dahil mabisa po ito, makapangyarihan ito. Paano po natin mapapalakas yung commitment po natin sa Lord? Kailangan natin punong-puno tayo ng Holy Spirit. Paano tayo mapupuno ng Holy Spirit kung di naman tayo nakikinig ng Word of God? Paano tayo mapupuno ng Holy Spirit kung di naman tayo nananalangin? Paano tayo mapupuno ng Holy Spirit? Paano natin makikilala si Jesus Christ? Malalaman kung ano pa yung mangyayari o magaganap? Wala naman tayo sa church. Hindi tayo dumadalo. Kung meron ka namang gadget, kung meron ka cellphone, scroll lang para sa TikTok, sa YouTube. Masigit natin pinapanood yung mga vlog o yung kung anong mga bagay na yan. Tingnan niyo po, nauubos yung oras, yung panahon sa mga walang kwenta at walang kabuluhang bagay. Nasira na yung oras mo, yung panahon mo, yung mata mo, bumagsak pa yung immune system mo dahil hindi ka na nakakakain ng mabuti. Tingnan niyo po, bagsak din po yung spiritual life natin. Kaya iwasan po natin yung paggamit ng cellphone kung hindi naman Word of God yung gagamitin natin. Alam niyo po ba, sabi po na Angelica Zambrano, maraming kabataan na napunta sa impyerno dahil sa mga pinapanood nilang cartoons. At dahil po napabayaan din po ng mga magulang. Kaya maging responsible din po yung mga magulang. Huwag po tayo yung maging dahilan para mapahamak po yung kanilang kaisa-isang kaluluwa. Dahil sinabi po sa kawikaan na kailangan po ay maituwid po natin sila. At sabi po rito, paano po natin mapapalakas yung sarili po natin at yung commitment po natin sa Lord. Kailangan lagi po tayo nakikinig at nagbabasa ng salita po ng Diyos. Kailangan po natin ito. Kasi bakit po? Pag laging salita ng Diyos ang naririnig mo at yung nababasa mo, napaka-positibo mong tao. Punong-puno ka ng pananampalataya na kahit pangit na yung sitwasyon mo, pangit na yung naririnig at nakikita mo, wala kang ibang gagawin kundi gawin itong maganda. Isipin na maganda ang nangyayari. Kasi bakit po? Pangit na nga, papapangitin pa natin. Pwede naman pagandahin. At kailangan po, sabi nga po, para mapalakas po natin ang ating pananampalataya, bilisan na po natin. Sabi po rito, kailangan napapaligiran po tayo ng banal na tao. May kanta, naalala ko yung kanta sa banal na aso ba yan? Banal na hayop. Banal na aso. Tignan niyo po, kailangan surrounded po tayo ng mga holy people, holy Christian. Kasi pag surrounded ka, halimbawa ng mga nagtitiktok, ay yung buhay mo, ting-ting-ting-tang-ting. Tingnan na yung buhay ng isang tao, ganun ka na din. Puro ka tiktok-tiktok na rin. Halimbawa, pag surrounded ka ng mga chismosa ka na rin, buhay mo na yun. Sila yung lagi mong kasama, ano pa ba magiging katulad mo? At pag surrounded ka naman halimbawa sa mga malulungkuting tao, kahit wala ka problema, malungkot ka. Kasi yung kasama mo, lagi na lang malungkot. Lagi sinasama sa'yo, sinasabi sa'yo, problema niya. Di yung mukha mo, laging problemado. Kahit hindi ka naman talaga ganun. Pero pag surrounded ka ng masasayahin tao, tingnan mo. Lagi ka rin masaya, ang ingay-ingay mo. Diba? Pero pag surrounded po tayo ng mga taong may takot sa Diyos, lagi rin po tayong takot sa Diyos. Takot na magkasala, takot sumuway, takot na hindi gumalang at hindi rumispeto, takot na magnakaw, takot na yung gumawa ng kasalanan. Lahat ng mga pangit kinakatakutan niya na. Pero pag hindi ka surrounded ng mga holy people, ay yung buhay po talaga natin unholy. Sabi po pa naman ni Apostle Pedro na, be holy. Sa 1 Peter 1:16 na, be holy for I am holy. Sinulat niya po yun dahil sinabi po ni Jesus na maging banal po tayo dahil po ay maging banal tayo dahil po siya ay banal. At sabi po rito sa last ay, huwag natin hahayaan na mamatay po yung commitment po natin sa Lord. Don't let your commitment die. Alam niyo po ba, yung commitment po natin parang oxygen yan. Nagbibigay buhay po yan para magpatuloy tayong huminga sa pag-ibig, huminga sa pananampalataya, huminga sa pagsunod, sa pagpapatawad, huminga sa pagtitiwala kay Jesus Christ. Yung commitment po natin, yan tulad po natin oxygen.
Naalala ko po habang nagsusulat po ako nitong outline, hindi ako nagbabasa. Yung binabasa ko po lagi kasing natatapat po tayo sa second coming. So doon tayo nakakataon. Sabi ko, Lord, Sunday na naman bukas. Anong gusto mo? Sabi ng Lord, nakikita mo ba yung mga pinabasa ko sa'yo? Yung nangyari sa Israelites, sa mga taga-Babylon? Alam niyo po ba na sabi po sa Revelation po sa akin ng Lord na digmaan na yung nangyayari. Ang kailangan ng mga Kristiyano ngayon, commitment. Ang kailangan ng Kristiyano ngayon, pagsunod. Ang kailangan ng Kristiyano ngayon, faithfulness. Ang kailangan ng mga Kristiyano ngayon, ako. Kaya ito yung ano sa atin ng Lord ngayon, commit thy God, kasi kailangan natin siya para itong sinasabi sa Matthew chapter 24 na kahirapan ng mga lindol at mangyayaring wakas na digmaan na ito sa atin bansa, sa mundong ito ay hindi natin maranasan. Sabi ng Lord, kailangan turuan natin silang mag-commit sa akin. Hindi sa akin, sa Diyos. At tayo, lalo na kung may commitment po tayo sa Lord, may pinangako po tayo sa Lord, tuparin na po natin ito. Katulad na nangyari kay Joseph, alam niyo po ba, maraming napagpala at dumating man yung kahirapan, tama yung pinagbigyan niya. Kasi bakit po? Hindi siya naghirap. Naghihirap na ang buong mundo dahil nagtanim siya ng biyaya at ng pagpapala. Ibinigay niya lahat ng meron siya, yung mga kayamanan niya sa Diyos. Kaya lahat naligtas sa taggutom. So don't let your commitment die. Kasi bakit po? Katulad ng sinasabi ko, na kailangan po yung commitment po natin ay parang oxygen. Nagbibigay buhay sa ating pagsunod at paglilingkod. Naalala ko po, may hiningi ako dito na aquarium. Meron akong sabi ko, Eureka, bilingan mo ako ng isda. Kasi gusto kong malibang sa church. Binila niya pa ako ng isda. Pinangalanan ko po yun na Shekinah, ang tawag po doon ay, alam niyo po ba sa Bible po yun, nakahulugan po ay God's glory. Because ikaw, Shekinah ka, God's glory ka. Dahil hindi po tayo marunong ba mag-alaga, alam niyo, namatay. Namatay siya, nalungkot ako. Dahil nagkulang ako, walang oxygen. Habang nagsusulat ako neto, yun yung ni-reveal sa akin na Lord. Kailangan yung commitment niyo parang oxygen niya. Kailangan walang mamamatay na pananampalataya. Alam niyo po ba, ang ginawa ko, plinash ko siya. Sabi ko, nakakalungkot naman mag-isda. Ayoko nang mamatayan. Kasi nalungkot talaga ako noon. Sabi ko, ayoko nang mamatayan. Kaya nag-isip-isip ako, bibili na ako ng oxygen. Bumili na ako ng oxygen. Tingnan niyo po, bumili na ulit kami ng isda. Kaya masaya na po ulit ako. Hallelujah. Alam niyo po, wag ganun mo yun. Ang nangyari po, pinaunawa sa akin na Lord. Kailangan mo yung oxygen kasi bakit po? Kailangan may buhay yung pananampalataya, may buhay yung paglilingkod mo. Kasi hindi naman tatanggapin sa langit yung patay na pagsunod. Hindi tatanggapin sa langit yung patay na paglilingkod. Hindi tatanggapin sa langit yung patay na pagbibigay. Alam niyo po ba? Hindi tatanggapin sa langit yung mga patay na pagsunod sa gawain ng Lord. Makakarumi po tayo sa langit. Ang langit malinis. Ang langit banal. Para yan sa malinis, sa maayos. Kaya nandito tayo sa church para masaayos. Kasi sabi po ng Lord, bakit hindi pa siya dumarating? Sinabi niya kay Apostle Pedro, dahil kailangan muna nating mamuhay ng mapayapa, walang batik, walang tungis, at walang karumihan, walang kabagabagan. Paano natin ma-exercise yan? Pag nandito tayo sa church, nakikinig tayo, sumusunod tayo. Yun po yung kailangan po natin gawin. Kasi bakit po? Pag binatawan po natin, yung commitment po natin at hinayaan po nating mamatay nito, alam niyo po ba ano ang mag-aaral sa atin? Yung pride, yung greediness, magiging sakim na tayo sa mga pananalapi. Magiging mapagmataas na po tayo. Magkakaroon po tayo ng karnalidad. Yung gawa ng mundo, magiging gawa na rin po natin. At sabi po rito, magiging unholy na po tayo. Pag hindi po natin ginawang maayos yung commitment po natin sa Lord.
yun po yung mag-aaris. Kaya sabi, i-let go natin yung pride, yung greediness natin, yung carnalism na yun, carnalidad na yan, yung being unholy na yan, sa pamamagitan ng pagiging committed po natin sa Lord. Yung puso natin dapat hindi pa bago-bago yan. Alam niyo po ba? Gusto po ng Lord. Katulad ng ginawa niya hanggang sa kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo, committed po siya sa God the Father. At ganoon din po dapat tayo. Committed po tayo sa Kanya. Yun po yung kailangan mangyari sa mga committed na tao. Unang-una, ang gusto po ng Lord, consistent na commitment. Pangalawa, kailangan sabi nga po, malakas na pananampalataya. Kailangan natin i-strengthen po yung commitment natin. At kailangan po, ay sabi nga po dito sa pangatlo, ay huwag nating hahayaan mamatay yung commitment po natin. Dahil pagpatay na ito, wala na po tayong gana. Wala na tayong ganang sumunod, pero may gana na tayong magkasala. Yun po yun. Wala kang gana sumunod sa Lord, pero may gana ka ng magkasala. Pag hindi po tayo naging maingat at matalino. Pagpatay yung pananampalataya natin, ganun ang mangyayari po sa atin. So, conclusions po. Sabi po rito, paano ba natin ikukumit ng maayos yung buhay natin sa Lord? Sabi po rito, correct your thinking. Magbukas po tayo sa aklat po ng Colossians chapter 3. One to two, basahin ko po sa inyo. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahayag nga rin kayo na kasama niya. Patayin ninyo ang anumang makalupa, nasa inyo'y pakikiapid, karumihan, masamang pita at masamang pagnanasa, kasakiman, at ito'y pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang puot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Diba? Sabi po rito, doon dumarating yung puot ng Diyos. Aba, hindi naman po tayo nagsimba para bagsakan ng puot ng Diyos. Nandito po tayo para bagsakan ng biyaya ng Diyos. Kaya isaayos natin yung kaisipan natin. Dahil sinabi po roon, kung nangako tayo, nag-commit tayo sa Diyos, ng buhay natin, ng panahon natin, ang pinansyal natin sa Diyos, kung ano yung sinabi natin, gawin po natin dahil sa Ecclesiastes, nagsasabi na kung hindi natin ito itutok pa rin, kung hindi natin ito gagawin, huwag kang umasa na mapagpapala ka. At unang pagpapala, dapat natin kaligtasan. At ito'y mawawala kung magkukulang na tayo at hindi natin i-correct yung kaisipan natin. Katulad ng sinasabi po ng Diyos, dahil ang mga bagay na ito ay siyang magiging dahilan para ibagsak at dumating ang puot ng Diyos sa mga anak na mapagsuway. Alam niyo po ba, gusto po ng Lord na magkaroon tayo ng totoong pananampalataya. Dahil gusto po ng Lord na lahat ng mga bagay na ipinangako niya, katuparan, ang katuparan nito ay maranasan po natin. Dahil binabantayan ng Diyos ang kanyang mga salita para ito ay magkaroon ng katuparan. At ang katuparan po nito ay nasa atin. Kaya mga minamahal ko, mga iniibig ko, commit kay God. Mag-commit po tayo sa Lord. Mag-commit po tayo ng panahon, ng oras. Katulad ni Joseph, ibigay na po natin yung lahat ng kung anong meron tayo para sa gawain niya, para dumating man yung paghihirap, dumating man yung mga sakuna. Nag-impok ka ng kayamanan sa langit, hindi sa lupa. At hindi ito masisira kasi bakit ibabalik yan ng Diyos. At tama yung pinag-ipunan mo, yung pinaglaanan mo. Alam niyo po ba kung titingnan lamang po natin, ito nalalapit na naman yung 2024. Kung hindi tayo nakapag-commit po sa Lord ng first fruit po natin, mag-first fruit na po tayo. Kasi kanino pa po ba natin ibibigay yan? Sa mundo.
Hindi na natin kailangan payamanin ang mundo. Payamanin natin yung gawain ni Jesus. Payamanin natin siya kasi bakit? Ito na yung panahon na kailangan na po natin magmadali. At kung totoo tayong committed po sa Lord, yung paglilingkod po natin, yung puso natin, yung isipan po natin, yung kaisipan na sinasabi na Apostle Pablo na magkaroon tayo ng kaisipan na makalangit. Ano ba yung makalangit na kaisipan ang iniisip yung ministeryo ng Diyos? Kasi alam niyo po ba, kung tayo ay committed po talaga ng totoo po sa Lord, tapat po tayo sa mga tithes, sa offering, mission of love, hindi na po tayo mamimili kung aling offerings, bakit na yung lalagyan po natin. Lahat na yan lalagyan natin. Hindi natin pipiliin yan. Lahat yan lalagyan po natin. At kung kunti yung bigayan natin ngayon, dadagdagan at dadagdagan na natin kasi gusto ng Lord na mapagpahala tayo. Gusto ng Lord na umangat tayo. Umangat yung pananampalataya po natin. Umangat po yung pagsunod natin. Umangat yung pagbibigay po natin sa Kanya. Kasi ito na yung panahon na darating ang Diyos at hindi na natin mapapakinabangan yan kung siya ibabalik na. At hindi natin pwedeng sabihin, Lord, nakapag-ipon ako ng ganitong kalaking pera pero hindi naman nagamit para sa karangalan niya. Kaya tayo binigyan ng, sabi nga, binigyan ka ng panahon, ng oras ng Diyos, binigyan tayo ng wisdom, ng knowledge, makapagtrabaho, ano pa man yan. Alam niyo po ba, hinahamon po tayo na Lord, yung sinasabi niya sa Malakias chapter 3, gagawin at gagawin ng Lord, yung protection nga natin yan eh. Kung ang buong mundo, buong Pilipinas at buong Kristiyano ay magiging tapat sa tithes and offering, hindi tayo makakaranas ng mga tagutom. Hindi tayo makakaranas ng tigmaan. Pero, yamang tayo pa lamang yung pinagkatiwalaan po ng Lord sa katapatan, ituloy po natin yan. Katulad nung sinasabi po natin, dapat maging committed po tayo sa first fruit. Alam niyo po ba, simula po nung naging totoo na tayong tagasunod ni Kristo Jesus at nalaman din po natin yung bigayan na yan sa first fruit. Kahit wala po tayong malaking sahod at yung natatanggap po natin minsan, kahit minsan wala pa, iniipon natin, ibinibigay pa natin sa gawain na Lord. Kasi bakit po? Ang daming mission of love. Ang daming kailangan iligtas, ang kailangan abutin, kailangan pagalingin. Alam niyo po na sa darating na 2024, kami nga po mga manggagawa nag-iisip na excited na kaming mag-first fruit. Ay, yung first fruit po na sinasabi po natin, yung sinasabi po roon na sa chapter 3 po, verse 9-10 ng Proverbs po, na ibigay po natin yung first fruit natin sa Lord at yung lalagyan po natin ay mag-uumapaw. Kung lahat po ng chapter po ng Victorious Miracle Jesus Ministry ay magbibigay ng tithes ng offering, magbibigay po ng first fruit, by this year, alam niyo po ba meron na tayong sasakyan? Nasi-search na nga ako ng 26 eh. Alam niyo, yung 20, since na sasakyan. Kasi ito yung faith natin. Sabi ko, Lord, lahat magkukumit sa'yo ng first fruit. Kasi bakit? Hindi naman to gagamitin para magliwaliw tayo. Gagamitin to para magligtas ng maraming kaluluwa. Kasi alam niyo po ba, meron tayong nasa Balaogan chapter, meron tayong Matnog, meron tayong Lipasalong. Mag-isip po tayo, lagi na lang ba tayo magre-rent? Na imbes na yung i-rent po natin, pandagdag na po doon sa, sabi nga po rito, blessing para sa ibang chapter. Pero napupunta pa po sa rent. Iba pa yung gas. Tingnan niyo po, iba pa yung gastos. Pero kung magiging matalino ang Victorious Miracle Jesus Ministry, lalo na bawat chapter po, pangungunahan po yun ng main church, pababa sa bawat congregation. Alam niyo po ba, kung lahat lang po talaga tayo magtatapat ng tithes, ng offering, ng first fruit, this year po talaga meron na po tayong sasakyan. At alam ko po lahat po tayo magtatapat at magkakaroon na tayo ng sasakyan. Dahil committed po tayo sa Lord. Committed tayo sa bigayan. Committed tayo sa pagdalo. Yung pangako natin sa Lord, hindi natin nahahayaan magbago yan. Ibibigay natin kung anong meron tayo dahil lahat ng ito ay sa Kanya. At yung sa Kanya ay ibabalik natin dahil ibabalik at ibabalik ito sa atin ng Lord ng siksik, liglig at umaapaw. At yung pagpapalang hindi mo pa naranasan, ito lang pala ang solusyon, magtapat tayo sa Kanya. Huwag tayo maghihinawa, huwag tayo maglilimita. Kasi bakit po? Ito na yung panahon para yumaman ka. Ito na yung panahon para maging maligaya ka. Ito na yung panahon para mag-umapaw ka. Pero ito din
inyong panahon para manguna muna tayo sa bigayan. Amen. Kaya glory to God, salamat po sa ating Diyos na buhay, na gustong gusto po na doon na mapagpala po tayo. Kaya be committed to the Lord. Tayong lahat, full-time ka man o hindi ka manggagawa ka man o hindi ka man manggagawa, tagapakinig ka man o attendee ka man, maging committed po tayo sa Lord. Dahil bakit po? Ganun din ang Diyos sa atin. At higit pa sa ginagawa po natin. Kaya sige po pa, tayo po ay patuloy na yumukupot manalangin. Father God, maraming salamat po sa mga salita mo, sa bawat revelasyon na ibinaba mo po sa aming mga buhay. Salamat na hindi ka sinungaling, totoong totoo ka. Salamat na lahat po kami ng Victorious Miracle Jesus Ministry, Living Like Jesus Church, oh God, ay totoo na po, Panginoon. Totoo na po ang pananampalataya namin. Nakatalaga po ang aming paglilingkod sa iyo. Nakatalaga ang aming mga pinansyal, ang aming pagpapala, ang aming mga panahon, ang aming mga oras. Nakatalaga po, Diyos, ang aming mga buhay para sa iyo, para sa kaluwalhatian mo, para sa karangalan mo, para sa ikakalagot, ikakabuti ng ministeryo mo, aming dakilang Diyos. Salamat po, aming Ama, sa katapatan mo at kabutihan mo para sa aming mga buhay. Tunay nga na hindi ka nagbabago. Nais mo hindi kami ihuli, O God, sa lahat ng biyaya at pagpapala na gusto mong ibigay, O God. Gusto mong manguna din po kami, aming dakilang Diyos. At gusto mo rin kami turuan na manguna din sa bigayan, Father God. Bigayan ng panahon, ng oras, ng pagtitiwala, ng pananampalataya, ng pagsunod, ng pananalangin, ng pag-aayuno, at pagkakaroon ng totoo, O Diyos, na puso sa iyo. Ito ang gusto mong ibigay namin sa iyo. Banal, hallelujah, malinis na paglilingkod. Salamat sa mga salita mo. Salamat sa mga pangangaral mo. Salamat sa mga pagtuturo mo. At salamat sa bawat revelasyon mo. Marami po kaming natutunan. Father God, lalabas po kami na hindi na katulad ng dati. Na kung kami may dati hindi committed sa iyo, ngayon committed na po kami, Panginoon. Iyong-iyo ang mga buhay na ito. Iyong-iyo ang aming panahon. Iyong-iyo ang aming araw. Iyong-iyo ang aming mga tinatangkilik. Ang aming lakas. Ang aming karunungan. Ang aming biyaya at pagpapala. Iyong-iyo, Father God. Salamat po, Panginoon, sa pagtitiwala mo sa iyong lingkod na may sampa. Maging daluyan ang iyong biyaya at pagpapala. Maging daluyan ang iyong mensahe. Bawat reputasyon. Father God, sa iyo lahat ng karangalan. Sa iyo lahat ng kapurihan. Sa iyo lahat ng kadakilaan. Sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Binabalik ko na po sa Jesus. Praise God. Sige po, tayo po ay tumayo para dako po tayo sa closing prayer. Huli po natin ipikita natin mga mata. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita. Sa paglabas namin sa bahay panambahan mo pong ito. Selyuhan mo po yung bawat letra at mensahe ng iyong mga salita. Lalabas kami po dito, Panginoon, ng bagong-bago na ang aming mga puso't isipan. Naiisipin namin ang gawain mo, Panginoon. Marami pong salamat dahil ikaw ang tapat na Diyos. Sa aming pangsamantalang pagkahiwa-hiwalay, Panginoon. Salamat po dahil sa aming Panginoon. Isusugo mo ang iyong laksa-laksang anghel, ang iyong libo-libong anghel, upang salmandako kami pumunta, Panginoon, sa pagtatrabaho man, pag-aaral man, Panginoon, pagdinegosyo man, Ama. Kasama namin ang mga anghel mo upang kami ay protection. At marami pong salamat ang lahat ng dumalo, Panginoon. I-bless mo po sila. At lahat ng nakinig, Panginoon, i-bless mo po ang kanilang mga buhay. Marami pong salamat. Patuloy mo silang ingatan. Maging mga hindi yung mga dumalo, Panginoon, palalahanan mo po ang kanilang mga buhay. Na sa susunod, Panginoon, ay makapunta na po sila sa gawain mo po ito. Salamat po dahil ikaw ang tapat na Diyos. Selyuhan mo po ang lahat pong ito, kada Holy Spirit. At sa pangunguna ng lingkod mo, Pastora Richie Hidradan, pababa sa kanyang nasasakupan, Panginoon, ay nagbabalik po sa iyo na mataas na papuling pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Sige po, tayo po ay magkamayan at sabihin, I love you, in the love of the Lord.
Ay, ate, di ba sabi po ni Sa GC, yung